Sa ibang balita, wala mang kontrata mismo sa PNP ang ilang nag-donate para matayo ang bagong White House o official residence ng hepe ng pulisya sa Camp Crame. Natuklasan namang may bilyong pisong halaga ng kontrata sila sa ibang ahensya ng gobyerno. Base yan sa pagsisiyasat ng GMA News Research. Ang isa sa mga nadidiing kumpanya iginiit na dumaan sa tamang proseso ng bidding ang kanilang mga kontrata sa gobyerno. May news to go si Ruth Cabal. Ay hindi tama ang paraan ng pagkatanggap ninyo ng donasyon. Nabibigyan kayo ng ganyang kalaking regalo, halimbawa sa pamamagitan ng mga diskwento, ay nagkakaroon talaga ng duda. Contractors pa. They're not doing that out of the goodness of their heart. As long as you are in office, alam nila may makuha sila. Ito ang giniit ng ilang senador nang usisain si PNP Chief Director General Alan Purisima tungkol sa mga nag-donate raw para sa pagpapaayos ng White House sa Camp Crame na inabot ng mahigit 11 milyong piso. Sabi kasi ni Purisima, wala naman raw kontrata sa PNP ang mga kumpanya ng tatlong pinangalanang donors. Carlos Gonzales ng Ulticon Builders, Alexander Lopez ng Pacific Concrete Corporation at Christopher Pastrana ng Cap Industries. Base sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS, 2 sa 3 kumpanyang nag-donate may mga kontrata sa ilang ahensya ng gobyerno. Ang Pacific Concrete may mga kontrata sa Department of Public Works and Highways at Bases Conversion and Development Authority. Mula 2009, ang napanalunan nitong kontrata sa gobyerno umabot sa mahigit 593 million pesos. Pinuntahan namin ang opisina ng Pacific Concrete Products Incorporated sa Quezon City pero wala nang sino mang humarap sa amin dahil wala na raw silang bagong pahayag. Nasa ibang bansa raw si Alexander Lopez na presidente ng kumpanya at siyang pinangalanan sa deed of donation. Una na naming nakapanayam ang project manager ng kumpanya. Aniya matagal na raw magkaibigan sina Lopez at Purisima. Di daw pera ang dinonate nila kundi mahigit 2 milyong pisong halaga ng construction materials para sa pagpapagawa ng White House. May mga kontrata nga raw sila ngayon sa gobyerno pero dumaan daw ang mga ito sa tamang proseso ng bidding. Our donor has no exchange. There's no consideration. We never have any transaction with the Philippine National Police. The company established in 1959. Since 1959, we never have a single transaction from the Philippine National Police or even to the Department of Interior and Local Government. Ang Ulticon Builders naman na nakabase sa Davao, aabot sa mahigit 3.3 billion pesos ang mga kontrata sa DPWH at sa lokal na pamahalaan ng Bukidnon mula 2011. Tinawagan at pinuntahan ng GMA News ang opisina ng Ulticon sa Davao City pero wala raw pwedeng makipag-usap sa aming team. Nasa Amerika daw ang nakalistang donor na si Carlos Gonzales. Walang lumalabas sa PhilGEPS database sa kontrata sa gobyerno ng Cap Industries ang ikatlong donor kung saan presidente si Christopher Pastrana. Sabi ng aming nakausap mula sa kumpanya, wala pa raw silang maibibigay na pahayag sa ngayon. Sa absolute deed of donation, nakasaad na walang anumang business interest sa PNP ang mga donor at ang donasyon nila ay bilang suporta para sa PNP. Sa kabila niyan, una nang sinabi ni DILG Secretary Mar Rojas na paiimbestigahan niya ang background ng tatlong kumpanya. Nang mag-follow up kami kay Rojas, sinabi niya sa isang text message na di pa raw niya natatanggap ang report tungkol dito. Ruth Cabal, GMA News.